ですね。 Block Anthony Davis, well timed. タイムアウト近づいています。ブロックですね。 Kai Soto versus Anthony Davis. Mangyayari kaya ang tapatang ito? Once AD gets AD on the reverse and Those inside positions, that what a pass, what a finish. Well, kapag magtatapat sina Kai Soto at Anthony Davis, ay siguradong gugulatin ng ating manok si Anthony Davis. At Derrick Rose, maghihiwalay na ng landas with Memphis Grizzlies. Well, yan ang ating pag-uusapan in this video. Pero bago yan ay meron muna tayong pag-giveaway. Hey, hey, hey! Attention mga kapatrol! Get ready for an epic giveaway! Once Express Info hits 150k subscribers, one lucky winner will win the incredible Oppo Reno 11F 5G smartphone. Here's how to join. Step 1. Subscribe to Express Info right now. Step 2. Like this video. Then step 3. Comment anything good and positive about our idol Kai Soto. Super easy. Just subscribe, like, and comment. Siguradong gugulatin ni Kai Soto si Anthony Davis. Unang-una sa height ni Kai. Legit 7'3" si Kai at below 7 feet lang si Davis. Kaya in terms of height, ay malaking mismatch ang tapatang ito in favor of Kai Soto. Pero hindi diyan nagtatapos. Mas magugulat si Anthony Davis sa dalang speed and quickness ni Kai kahit ng legit 7'3" ang ating manok. In fact, sa tingin natin, ay hindi magkakalayo ang speed and quickness ni Kai kay Anthony Davis. Although merong disadvantage dito ang ating manok. Pero mas magugulat si Anthony Davis kapag makikita niya firsthand ang insane skill set ni Kai. In fact, wala tayong nakikitang skills ni Anthony Davis na hindi kayang gawin ni Kai. Defensively ay napakanipis ng agwat ni Kai Soto at Anthony Davis. Ang pinakamalaking advantage lang talaga ni Anthony Davis ay ang kanyang years of experience being an NBA All-Star. On the other hand, ay napakalikip pa ng potential ni Kai. At age 22, ay napakalayo pa niya sa kanyang full potential. At kung papalarin at magtuloy-tuloy pa ang kanyang improvement at development, ay baka makakaabot rin siya sa level ng laro ni Anthony Davis. Sa ngayon ay ang speed and quickness ang pinakamalaking challenge ni Kai playing against the likes of Anthony Davis. Kapag kasing tangkad lang ni Kai, ay siguradong meron silang laban at malaking advantage except against Beck Wembanyama and maybe Kristaps Porzingis. Magkakaproblema na si Kai sa mga players under 7 feet katulad ni Anthony Davis. In fact, nung nagkatapat sina Kai Soto at Karl Anthony Towns, ay talagang hindi nakapakitang gilas si Kai sa FIBA World Cup. Although partida pa yan, dahil injured noon si Kai at masakit pa ang kanyang likod at hindi pa siya masyadong makagalaw during that time. To be fair, for sure mas magaling talaga si Anthony Davis and in fact, he is one of the best big men sa NBA for many years now. Pero to be fair also sa ating manok, ay siguradong mabibigyan niya ng magandang laban si Anthony Davis kapag magtatapat sila in the near future. At balitang NBA naman, i-waive na Memphis Grizzlies ang dating NBA MVP na si Derrick Rose. Ayon sa ulat ni Shams Charania ng The Athletic. Bagamat naglaro si Derrick Rose ng kanyang college basketball sa Memphis, tila maghihiwalay ang landas ng Grizzlies at ng veteranong point guard na to. Ayon sa ulat, si Derrick Rose mismo ang humiling ng pag-waive kahit na meron pa siyang 1 taon sa kanyang kontrata. Ibinigay niya ang desisyong ito bilang paghahanda para sa kanyang susunod na hakbang sa kanyang karera at inaasahang i-a-announce niya ang kanyang mga plano sa darating na linggo. Well, hindi pa malinaw kung magre-retiro ba siya o lilipat ng ibang koponan, ngunit ang kanyang susunod na galaw ay tiyak na aabangan ng kanyang mga fans. Sa mga nakaraang taon,
Patuloy na humina ang laro ni Derrick Rose dahil sa kanyang series of injuries. Sa huling 3 season, hindi na siya nakapaglaro ng higit sa 27 games kada season. Ang mga injury na tulad ng kanyang tuhod, hamstring, ankle at likod ay nagpalimitado sa kanyang kakayahang maglaro. Noong nakaraang season, siya ay nakapaglaro lamang ng 24 games at nag-average ng 8 points and 3.3 assists sa tuwing siya ay nasa court. Bagamat inaasahan ng marami na magiging bahagi pa rin siya sa Memphis Grizzlies bilang backup point guard ni Ja Morant, mukhang magbabago ang plano sa kanilang roster. Kasama sana ni Derrick Rose sa rotation ang batang manlalaro na si Scottie Pippen Jr. na kasalukuyang may 2-way contract pero maaring i-convert sa regular contract. Ngayon magiging mas malinaw kung paano babalansehin ng Memphis Grizzlies ang kanilang lineup matapos ang pag-alis ni Derrick Rose. Bagamat si Rose ay nagpakita ng ilang magagandang laro ng mga nakaraang taon, ang kanyang kakayahan ay hindi na tulad ng dati, lalo na dahil sa kanyang mga iniindang injury. Sa kabila nito, hindi maikakaila na malalim pa rin ang kanyang karanasan at potensyal na magbigay ng contribution, kaya tiyak na may mga kupunan na maaring entresado sa kanyang serbisyo. Ang Memphis Grizzlies ay maari ding sumilip sa free agent market para makahanap ng backup point guard kung saan sina Markelle Fultz at Dennis Smith Jr. ay kasalukuyang available. Bagamat inaasahan na si Marcus Smart ang magsisimula bilang shooting guard, maaari din siyang tumulong bilang backup point guard kung kinakailangan. Si Derrick Rose ay naglaro na ng 15 NBA seasons, ay kilala bilang isang force of nature sa kanyang unang 3 seasons sa liga. Siya ang pinakabatang nanalo ng MVP at itinaas niya ang Chicago Bulls sa contender status bago siya hinadlangan ng sunod-sunod na mga injuries sa kanyang tuhod na nagbago sa takbo ng kanyang karera. Bagamat hindi na siya kasing explosive ng dati, nananatiling napaka-popular ni Derrick Rose sa mga fans at sa kanyang kapwa manlalaro. Isa rin siyang highly respected inside the locker room, lalo na sa papel niya bilang mentor kay Ja Morant. Isa sa mga dahilan kung bakit dinala siya ng Memphis ay para maging gabay kay Ja Morant, lalo na't naglalaro rin ang anak ni Derrick Rose sa AAU team ni Ja Morant. Matapos ang nakaraang season, sinabi ni Derrick Rose na babalik siya sa Memphis para sa bagong season. Pero malinaw na nagbago ang kanyang isip. Hindi na tiyak kung ano ang susunod na hakbang para sa kanya at kung kabilang dito ang posibilidad ng pagre-retiro. Well, anuman ang kanyang plano, inaasahan na malalaman natin ito sa lalong madaling panahon.